Okay, so open mo yung Android Studio IDE. Then this will be your initial window. Nakalagay dito yung mga project history mo na ginawa. Then you have the projects, customize. Okay, you can select a theme there. Plugins if you want to use add plugins sa Android Studio mo, and then the Learn tab. So dito tayo sa projects, and then of course new Flutter project. Okay, so sa new project you have generators, so doon ka sa Flutter, and then Flutter SDK path, so make sure that your SDK path is properly installed. And then next, so project name, so for this lesson we will do test_project. Okay, so ito yung project location mo, the description, the project type. Okay, we will use application, then organization, and then you have the Android language, Java or Kotlin, and iOS language, Objective-C or Swift. However, ang gagamitin naman natin ay Dart, so you can ignore these settings. And then the platform, Windows, Android, iOS, Linux, macOS, Web, and Windows. When created, the new project will run on the selected platforms. Other can be added later. So pwede naman siyang i-add, no? So you can leave it, pero ako dahil Android, iOS lang naman, di check natin yan. Okay, so however, gagana pa rin naman yan regardless. So click the create button. Tama. Then it will take for a while na ma-open yung project files. So ang unang lumabas dyan, ito. Okay, unahin natin to. Dito sa left part of your screen, you have this menu drop down list here. So ito yung mga menu tabs: file, edit, view, navigate, so on. You have the name of your project dito sa drop down, and then yung mga recent projects mo nandyan din. Then you have here the version control, so you can share the project on the Git repository. Yan. And then what else? Itong project na folder mo, ito yung nakaselect, so ito yung pinaka project window mo. Yan. Project window, yung packages na ginamit mo, or the project file. Ayan, basically project files, and then the projects the same lang naman, diba? So pero ito yung default niya, project. What else? The resource manager. Okay, and then you have the more tool windows, so meron ka dyang app inspection, a layout inspector, and so on. We will use some of these on coming lessons. So balik tayo sa project dito. Then you have the logcat, terminal. Kumaga ito yung mga console window mo para makita mo yung logcat. Ito siya, yung problems, yung terminal, and then yung version control. Makikita mo yung changes of your code. Okay, so more of it. So tayo dito naman sa left, right side, ito yung attach debugger to Android process, and yung Flutter device selection kung ano gusto mong gamiting device to test your application. Then you have the search everywhere, yung IDE, ayan, selection, and then you have yung account. Okay, then minimize, restore, and then you close. So dito may bell, yan, notifications. Okay, and then device manager, and then the running devices. So basically wala pa namang running devices dyan, so close ko na muna itong yan. So dito tayo sa device manager. You can test your application simultaneously, okay, two ways. The first one,
yung physical, isa yun, physical. You can pair your physical device. Ayan, pair new devices over your Wi-Fi connection. So, nandyan yung iyong instruction, and then pair using pairing code. Ayan. Make sure na nasa developers option yung iyong phone. So, check how to set your phone into developers mode. So you can try, we can test your yung application mo by pairing your cell phone. Ayan. Okay. Another thing is virtual. Okay, so sa virtual pwedeng mga available, kung meron ka na dyang emulator like the Sandbox, maraming available na emulator sa internet. You can use that. However, itong Android Studio, meron siyang device manager wherein you can create your device na emulator dito. So, click mo itong create device. Ang medyo challenge lang dito, kailangan medyo malaki yung RAM mo kasi bukod sa Android Studio, itong virtual device mo will share yung memory, okay, ng iyong system unit. So, ayan, marami dyan. Phone, tablet, Wear OS, desktop, and so on. So, doon tayo sa phone. Ang ginagamit ko dito, Nexus 6 eh. Saan na yun? Nexus 6, ayan. Parang resolution yan, no? And then, click mo tong next. Sorry, pwede mo tong import hardware profile kung may nakasave dyan. However, wala lang sa next mo. Next, ayan, select system image. Okay, so ang pinaka-latest na API while doing this video, ito API 34, which is API 34 yung name. So pwede mong check to, see the API level distribution chart. Okay, so click mo yan, then you will see, for example, ito Android platform version yung 4.4, which is KitKat. Ang API niya 19. So Lollipop, ang API niya 21. So cumulative distribution is 99.5. So what's the meaning of this 99.5? You know, parang majority of the phone applications can work sa API level na yan, 21. So ang gagamitin natin, at least yung medyo bago-bago, ito Android 10. Okay, and then pwede naman to Android 13. Ang tendency lang, baka hindi siya gumana sa phone mo because the cumulative distribution is 15 unless your phone is, you know, it's in the latest version naman. Second is yung mga packages na gagamitin natin. Most likely umaga dito ka sa version na to, or in much common. Pag sobrang baba naman, di ba, hindi mo makukuha yung features na latest. So dito ko na lang. Ayan. So you can choose API level 4, but however in this video we will use tong API 10 na to, API 29. So close mo na yan. So actually naka-download dito API 34, 33. So kung hindi man yan gusto mo to API Pi, API Pi, Android Pi, download mo yung image, okay, or in the image, or the OS rather, image ka, tama. So API, itong release name Android Q. Ayan, then next, and then setup orientation, landscape, portrait, graphics, automatic. Okay, nandiyan naman yung description yan. So doon tayo sa automatic. Okay, so next na, finish na natin. Ayan, so ito na siya. So click mo lang pwede tong launch. Okay, yung device explorer, yung laman ng phone, gusto mong makita. Kung gusto mong i-edit yung virtual device mo, or meron ka pa ditong more actions, ayan, pwede mo siyang i-select dyan.
So, click mo na lang tong launch this AVD. So, it will take a while para mag-open siya. So, ayan, starting AVD. So, magkakaroon niya ng cellphone. Ayan, nagkaroon na ng cellphone na nagsisimulang magbukas. So, pwede mo yung ihiwalay dito sa window mo. Click mo to. Ayan, window. Ayan, ihiwalay mo siya. Pwede mo ihiwalay yan. Or, ibalik mo siya, i-dock mo siya para nandito lang siya sa left side. Pwede mo naman yung i-hide. Ganyan. Kung gusto mo lang makita yung code mo. However, syempre, para makita mo siya, di ba? So, pag ang i-run, so, doon tayo sa proceed. Let us run this, initial code mo. So, pag main.dot, yung i-run mo. Sorry, I forgot to discuss itong project file mo, no? So, basically, ito yung mga laman ng project mo. You have the folder .tool, idea, Android, iOS. Okay, and then the lib file. Inside the lib file, ayan yung main.dot. So, dapat, ito yung, ito yung parang main folder mo. And then, this is your initial code. So, ang haba. So, run lang natin. What will be your so, lalabas dito yung console sa baba. Console window. Makikita mo. Running Gradle task, assemble, debug. Ayan. So, bibuild niya muna yung main.dart. So, let us wait for a while na mag-open yung ating project. Okay, so ito na siya. So ito yung pinaka-initial mo na application. Tama. So, ayan. Medyo lang natin ng konti. So, basically, meron ka lang dyan floating button na tawag dito. Nag-increment. Okay, so pagka lumabas na to at gumagana, sabihin your project setup is successful. Now, let us go na sa program. So, basically, itong lahat na to, di mo pa naman to kailangan for now. So, pwedeng i-minimize mo muna tong class. Yan, so meron ditong drop down para ma-minimize yung code mo, and then delete mo muna to. Ito lang ang tira mo. Void main function, then the run app, then remove mo tong const my app. Okay, so ito lang itira mo, no? So, to have your project, ang gagamitin natin first is yung tinatawag natin na material app. So, one way is kailangan matutunan natin how to use yung Flutter documentation. So, go sa yung browser type mo, Flutter, ayan, documentation, and then ito. So, basically, most of the time, gagamit tayo nito, Flutter documentation, kasi na-update yan sa most recent update. Ito yung mga library ng widgets na gagamitin natin, kasi of course you cannot remember everything Okay, so you have this Flutter documentation, and don't be guilty in using this, kasi dinesign talaga to support yung mga mobile developers. Okay, so click mo tong get started. Pag ito yung mag-i-install ka. So dito tayo sa saan nga ba tayo? Widget catalog. Okay, click yung widget catalog. So you have ito yung mga widgets natin. So pumunta ka dito sa material components sa pinaka, ayan. So material component widgets, visual, behavioral, motion rich widget implementing the material design specification. Material becomes the default Flutter interface in late 2023. So ito yung ginagamit na interface sa Flutter. So if you will go sa drop down natin,
Ito yung mga action buttons, common buttons. Yan, fab, extend fab, what else? Yung icon button, and so on. So, to use this material app, okay, so pupunta ka dito sa Android mo, sa Flutter mo. Type mo dito sa loob ng Run app. Type po dito is material app. And then, enter. So, yan. So, pag may error sa ganyan, hover mo, use const with the constructor to provide to improve performance. So, lagyan mo na ng const. Ayan, so, para mawala yung error niya. So, sa material app, so let us try to run this material app natin. So, klipot lang itong run. Ayan. So, syempre walang laman, diba? So, ganun siya gumagana. Ganun siya gumagana. Okay, so let us add a inside your ginawa mong black screen. So, type mo dito, home, and then you write the word text, meaning we will use a text widget, open close parenthesis, and then enter mo, and then lagi mo dito ay goodbye world, then semicolon. So when you try to run this, ulit natin, ayan, may nakalagay dito goodbye world. Okay, can I anyway, so ito, yan, goodbye world siya. Okay, so medyo laki ako ng konti yung font para mas makita nyo. So I want to put this goodbye word sa center. So pagka ganon, gagamit ka ng widget na pang center. Okay, kasi ang building blocks ng mga widgets natin dito ay ang building blocks ng paggawa natin ng app ay mga widgets. Everything is created using widgets. So yung paglagay ng center dito, merong widget para maigit na tong text mo. So yung widget na yon ay tinatawag na text. Okay, so burahin mo tong home. Yan, i-click mo lang yan, and delete mo tong home, type mo ay center, and then dito ka sa dito ka dito sa center, then type mo dito ay child. Kung sabihin child, ano yung widget under this widget, so ang child niya ay text, actually constant text. Para type po dito goodbye. Yan, so pag niran mo to, mapupunta yan sa gitna. Okay, now medyo may challenge to kasi nagbura tayo ng code, and then kung medyo hindi ka familiar sa structure ng iyong coding mo, possible na makabura ka ng mga symbols na unnecessary. So paano mo siya gagawin ng mas safe? So balik tayo sa dating code natin. Ito na yun. Yan, ito yung kanina, diba? Yan yung kanina eh. So another thing is, instead na buburahin mo to lahat, pwede mong gawin, i-click mo yung widget na text na yan, meron lalabas sa bumbilya, wrap it with, ayan, kita mo dito sa IntelliSense, may mga window na malabas para makita mo yung magiging structure ng code mo. Dito ka sa wrap with center. So pag niran mo to, same thing, okay, nasa center siya. So diba, ganda ng app mo. So proceed tayo, no? Ang most common layout
na ginagamit sa Flutter is yung tinatawag natin na material app. So, punta ka dito sa documentation. Flutter documentation. Okay. So, one skill that we need to practice is yung pagtingin sa Flutter documentation. Okay, don't be guilty if you are doing this because a successful ang magaling na app developer, mobile or web app is know how to use yung documentation kasi this is ginawa ng Flutter to provide support sa mga developers, okay, especially pag mag-update ka ng mga widgets and stuff. So dito ka sa get started, ayan, cookbook, samples, widget catalog ka, and then punta ka dito sa material components, click mo yan. So, visual, behavioral, and motion-rich widgets implementing the Material D design specification. Material 3 becomes the default Flutter interface in late 2023. So, ito yung ginagamit daw. So, ito yung mga widgets for the Material app. Ayan, container, divider, navigation, app bar, and so on, text field. So, doon tayo sa coding natin. No? So, lagyan mo lang dito. Ito yun, material app. Okay, home. One thing is yung ano pa yung isa, a scaffold. Yung scaffold, punta ka dito sa UI widgets, punta ka sa basics. Pag hindi mo makita yung scaffold, ito yung basic widgets you absolutely need to know before building your first Flutter app. So may app bar, column, etc. May scaffold. Kung hindi mo nasundan yung navigation, pwede kang mag-click mo tong search, type po dyan scaffold. So, lalabas yung selection dyan pag in-enter mo yan. Okay, so however, ito ka sa scaffold, click mo yan, and then implements the basic material design visual layout structure. So if you will remember, ito yung binuksan natin kanina na layout. So ang ginamit doon, scaffold. Okay, so type mo lang dito kung gagamit ka ng scaffold. Dito tayo. So yung home mo dyan, lagay mo dito home. Ay, ulit ko home, and then scaffold. Yan, so run mo siya. Natin yung may lalabas. O white screen, kanina black, ngayon white. Okay, so punta tayo sa property na scaffold. Saan yun? Yung property na scaffold, yan, properties. Ang scaffold daw may app bar, an app bar to display at the top of the scaffold. So may background color, may body, yan. So madami. So ito yung properties, makikita mo yan. If you will also look sa see also, taas mo ng konti, app bar, which is horizontal bar typically shown at the top of an app using the app bar property. Ayan. Tapos pag binaba mo ulit, app bar, ang widget, meron siyang hinihinging widget. Click mo nga tong app bar. So wala. So pero pag kinilik mo to sa may see also, may see also dito. Saan yung see also? Ayan. Click mo tong app bar na to. Ayan. So ito yung kailangan natin. So yung app bar daw ay yung bar dun sa taas ng scaffold po. So yun yung app bar. So punta ka dito sa code mo ulit. Ato pala, yung app bar mo may mga properties siya, leading, title, action, flexible space, bottom. So baba ka pa, meron ditong properties ayan, o ayan. So background color, center title, etc, etc. Then meron siyang title, di ba kanina, the primary widget display in the app bar. So yung title daw, widget siya. So malamang ang widget ng title, text, typically a text widget. Ayan. So back tayo. So tayo sa ano yun? Ang property ay app bar. Ang kanyang widget sa property ngayon ay app bar din.
Tapos under the app bar, okay, meron siyang property which is the title. Tapos sabi kanina, ang video sa title ay text. This is the title. Yan. Ano to? Constructor being called. Suburahin mo na itong constant material app na yan. Okay. So, run natin. Tada! Ayun na. May app bar ka na sa taas. Okay. So, ito yung title mo. Okay nga. Challenge. Gusto kong paltan yung kulay nitong taas na to. Di ba blue yan? Gusto ko siyang gawing red. So, ano kayang pwede kung anong property ang hahanapin ko? Dito ko lang sa app bar. Anong property? And then try to change it. Okay, suppose yung video and then do it on your own. I want to change the color of this blue to green. Okay, so pause the video and try to do it. Okay, so paano gagawin? So ano bang property yun hanapin natin medyo matagal na tayo kasi chinecheck ko pa sa diba? I mean, trying to teach you how to do the documentation. Although pwede ko naman i-type na doon, pero hanapin natin yung kailangan natin makita. Yan, background color, the figure to use for an app bar material. Tapos ang widget niya color. Okay, so para makita mo yung iba't ibang design na pwede sa material app, punta ka dito, material.io. Yan, material design. Ito yung kanina nakita niyo yung ini-implement na material design dun sa material app. So ito yung mga design na pwede mong gamitin. Punta ka dito sa styles. And then yan, color, elevation, icon, motion, shape, typography. Yung ka sa color. Yan, overview. Ayan. And then color system. So ito yung mga color system na pwede mong gayahin, i-reference. So marami yan. Okay, so however, doon tayo sa coding. Ano yun? Anong property daw? Doon tayo sa app bar. Ang property ng app bar, binago natin title. Okay, tapos isa pa. May property pang isa. Ano yun? Background color, di ba? Ayun. So enter mo lang. Sundan nyo yung structure So ito yung widget. Ang property niya yung una na binago natin title. Ang value niya itong text na to. Yung sunod na property na binabago natin, background color. At sabi dito, ang background color daw ay color. Click mo yung color na class. Ayan ang format. Okay. So, ito gumawa siya ng variable. Pwede naman tayo hindi gumawa ng variable. Type mo lang colors dot lalabas sa baba ang iba't ibang kulay. So pwede mong lagay dito green, kunyari green. Okay, ayan, lalabas dito yung green na kulay, magiging green siya. Tada! So pwede mo ring iba't ibang klase ng green, yung hue. I-hover mo tong green na yan, hover mo lang, ayan, lalabas yan. Green colors, green 50 o green shade 50, ito yung lalabas, ito yung hexa niya. So pag ito yung tinype mo, ito daw yung lalabas. Testing natin. Testing lang. Itong color lime na to. Color lime 700. Colors.lime 700. So paano gagawin yon? Colors.lime 700. 700 ba? O yun, 700. Oh, yun, di ba? So, ganun siya. So, that's the background color. Ngayon, kung ito namang kulay ng loob ng scaffold na to. Ito, app bar lang yan eh. Yung loob ng scaffold na to. Ano kayang property yung babaguhin natin?
Syempre, malamang sa malamang, ano rin yan, background color din yan, di ba? Pero, tingnan natin kung background color din. So, ano yun? Scaffold. So, balik tayo sa scaffold. So, yung scaffold. Kaya mag-back. Scaffold. Ayan, scaffold class. Ayan. So, punta sa property. Ano ba yun? Ayun, background color din, di ba? So, properties ng scaffold. So, ito yun. So, yung scaffold mo, may property. Dalawa. Isa lang pala. Up bar yung property niya. Tapos, magdadagdag tayo ng isang property. Yung background color ka mo. Tapos, ang widget niya, colors din. Ano magandang kulay? Mahirapan bulay lang, nahirapang maghanap, no? Ano? Red accent. Kung itsura na ito. Pagnaran mo yan. Well, sige, sample lang naman yan, no? So, ito itsura niya. Okay, so how to change itong font size na ito? Gusto ko talaga mawala itong green na guhit na ito. Yan. Paano siya papalitan? Meron pa palang error dito. If you will look here, meron kang error dito sa test mo na folder, widget test.dart. Click mo yan. So, palitan mo dito. Kung ano nilagay mo dito sa run up mo. Ito kasi binuro natin kanina, di ba? Ayan. Para lang mawala yung error messages. Hindi naman siya syntax error. Just an error message. Anyway, so dito tayo sa, let's go here in text. Yan. Hanapin natin dito sa properties niya, data, ito pinalta natin kanina. Then you will look here. Ayan, walang size, diba? Pero pwede ka maghanap dito. Ito, style. The style to use for this text. So, style property, ang kanyang widget ay text style. So, click mo yung text style. Ayan. So, yun. And ito yung mga style niya. Hanapin mo yung mga properties ng text style. Meron dito text style. Ayun, nakalagay dyan, no? May font family pa. Yan, color, background color. Malamang may size na dito. There is yun. Yeah, font size is ang type niya, double. So, basically, data type to. Decimal. So, proceed tayo. So, ito yung data, no? And then, you have the style. And then, ang widget niya, text style. And then, anong property ni style? Yung font size. 30.0. Then, font family. Courier nyo. Although, I will discuss more yung mga font size in later lesson. Nabago na. Ano pa isa? Yung font bold. Bold. Font nakita ko kanina yung bold. Medyo sana yun. Yung color, ito. Font weight. Font weight bold. Okay. Font weight. Font weight bold. Yan. Okay. So, that is how mo gagawin yung... So, basically, what I teach you is yung widget, changing the property of the widgets. Okay. And putting the value using the documentation and stuff. Testing natin yung image, no? So, pag image naman, so, instead na text lagay mo dito, gusto ko image. Type natin image.
Ayan. So yung image ay ito yung mga properties niya, no. Meron dalawang image yung pwede nating gamitin. Yung isa, yung tinatawag natin na network image, tapos yung isa yung asset image. So doon tayo sa network image. So hanap ka sa internet ng image, itong image na yan. So open image in a new tab mo. Copy image address. So kukuha tayo na image sa internet. So kukuha natin ito, copy image address. So instead na text yung child mo, gawin mong image. And then bunin mo yan, network image URL. So paste mo yung URL na kinapi mo kanina. So network image yon. Pag ang image mo ay galing sa internet, tadan. Ngayon, pero may challenge yan kapag ang image mo galing internet, kasi paano pag walang internet? Okay, so the best practice is yung image mo nakasave doon sa image, sa project file mo. Okay, so hanap tayo ng image ng Naruto. Ay, video image. Ito. Save image as sa desktop. Naruto. Iba yung niya. Open image in a new tab. Save image as Naruto. Desktop. Save ko sa desktop. But Aviv, ayoko ng Aviv na hanap tayo ng ibang image. Talaga naghanap magandang image ng ibang image, no. Ito. Or ito na lang. Talaga naghanap ng image yung Naruto. May image. Save image. Ayan, JPEG. Naruto. Desktop. Ayan. So, ang gagawin natin, so meron ka ng image, no. So, rin na nga natin to. Ayan, dito ka sa project file. Gawa ka ng folder dito. Right-click mo itong test project. New. Gawa ka ng directory. Pangalanan mo siya ng image. So, meron ka ng folder na image folder. Okay? So, dito mo ilalagay yung mga image mo dyan. So, gawin mo itong Naruto na to, dali mo dito sa image folder na yan. Refract. Okay, so yung image mo na folder may laman na Naruto.jpeg. Okay, so instead na network image, barahin natin network image, asset image ang ilalagay mo. And then sa asset image, ang ilalagay mo dyan is the address ito. Naruto tawag dito .jpeg. So lagay mo dito image Naruto.jpeg. Naka-enclose sa, nakalimutan kong ilagay sa ganito. Image Naruto.jpeg. Okay, gets? Now, pag niran mo yan, hindi pa yan gagana. Ayan, no, unable to load asset. Hindi niya makita to. Okay, nandun naman sa tamang directory. So, one thing that we will do is, if pupunta ka dito sa pubspec.yaml na file, click po itong pubspec.yaml, YAML.
So, eto yung mga mag-add ka ng library, dependencies. You will look sa baba. Ayan, mag-add ka ng font size. Yung font file. Ayun sa baba, to add asset. Mag-add ka kasi ng asset na image. Add asset section like this. So, kailangan yung PubSpec YAML mo, dadagdagan mo ng ganito. So, burahin natin itong mga comments na green. Okay, make sure na tama yung binubura mo, yung mga green comments. Ito yung mga dependencies, version ng icons na default. So, ayan, tagatin to. Okay, so ano daw? Assets, and then nilagay mo siya sa folder na image. Pwede ba yung Naruto? Ay, hindi. Image naruto.jpeg. Yan. So, ulihin mo na itong iba. So, and then, gawin mo is saan galing yung tuldok na yun? Yan. Pubget. Then, pub upgrade. Para mag-i-refresh na itong PubSpec mo. Ayun, try Flutter pub outdated. Anyway, so pag hindi pa rin siya gumana, then after mong i-pub upgrade, pubget itong iyong PubSpec.yaml na to. Punta ka sa main.dart. Lalabas dyan, PubSpec has been edited. Get dependencies mo lang. Okay. And then run mo. Get dependencies. Ayaw gumana. PubSpec pub updated. Ay, sorry. Ayan, all dependencies are up to date. Okay, then main.dart. Ay, sorry. Upgrade dependencies. Ayan, and then run. Feeling ko mali itong ano ko, address ko. Yun, mali nga. Meron akong ano, dapat wala. Kaya pala ay kumana. Ayan. So, ganyan ka that is how you difference between asset image saka network image. Okay, so ganun ka maglagay ng image sa yung project. Okay, so next natin gagawin is let us change the icon of your app. So pag pumunta ka sa phone, click mo tong menu, makikita mo yung app mo. Ito siya, yung name ng iyong zoom natin. Ito ay, click niyo yung ano. Kaya nga. So, yan. If you will look here, ito yung folder mo, yung project name mo, test project. And then yung icon niya, yung default Flutter icon. So, how do you change this icon? Okay, so, hanap ka ng icon na gusto mong palit. Halimbawa, icon ng Lasal Dasmariñas. DLSUD. Download natin yung image nung eto logo. Open image in a new tab, file, save image as DLSUD. Yan, okay, so na-save na natin. So, gawa tayo ng version ng mga images. Punta ko dito sa appico.co. Okay, so pag pumunta ka dyan, parang mali yung ano naklik ko na icon.co pala, appico.co. Okay, so drag mo yung image file mo dito. So let us, where is that? Ito, image file natin. Drag natin dito.
Yan. And then, uncheck mo tong iPad, hindi mo na tong Android at saka tong iPhone kasi yun yung gagamitan, yun yung dalawa nating gagawa ng icon for iPhone and the Android. Kasi in the future, pwede mong kunin yan. Gagawa ka for macOS, watchOS, and iPad. Pero for this lesson kasi mobile app tayo, no? iPhone and Android. So generate. And then if you will look here, dalawa yung laman. Isang pang Android at isang assets x cassettes. So uunahin nating i-edit yung pang Android. So punta ka dito sa Android na folder, then sunod Android na folder app, and then src o yung source, and then main, and then res. Yan. So susundan nyo na sa res folder mo, makikita ka dyan na mipmap. So we need to change this mipmap. Pag inopen mo tong in-extract natin itong Android, ito siya. Yan. So kailangan yung mga nandito ilagay mo dito. So paano? Open, right click mo tong res, open in Explorer mo na lang. Yan. Tapos burahin mo tong mga lahat ng mipmap. You remove it, delete mo siya, and then yung in-extract kanina, saan na yun? Ito, delete mo dito. Okay, so if you will check this, ayun, lasal na yung ano niya, image niya, no? So okay, close na natin yan. Sa iOS naman, click mo tong iOS na folder, and then runner, then assets x cassettes. Yan. So ito pala, runner. Yan. Click mo yan, open in Explorer. So yung runner, yan. Change mo tong asset x cassettes. Check natin dito. Saan yung ito? Ito kasi Android, di ba? Yan. Yan, assets x cassettes. So yung asset x cassettes mo na folder, burahin mo na yan. Yan, ipalit mo tong assets x cassettes sa folder. Yan, okay. So dahil nandun na, so let us try to do this. Stop mo, and then run ulit natin. Tingnan natin kung mababago yung ano niya, icon. So installing, build apps, sync. Ayan si Naruto. So, check natin yung menu natin, taas mo siya. Ayun, so ayun na siya. Ayun na yung test project. Okay, yung icon. So pwede mong baguhin yung icon dito. Pwede mo naman siyang i-edit or palitan ng image sets. Okay, so that is how you change yung icon ng iyong application.